Alam ng lahat na ako ang sekretarya ni Guichen. Pero hindi nila alam na ako rin ang pinakatapat niyang kasintahan sa kama. 5 taon na kaming nagtatago. Kailanman hindi na ipaalam sa publiko ang relasyon namin bilang magkasintahan. Dahil sinabi niya noon, napakakasalan niya ako sa aking ika-30 kaarawan. Malapit na ang araw na iyon. Zixia. Gusto ko nang magpakasal. Yichen. Sa wakas, dumating na rin. Si Suxiao ang bumalik. At buntis pa siya. Kaya ngayong gabi, ito na ang huling pagkakataon nating dalawa. Si Suxiao. Yung babae na 5 taon na ang nakalipas ay inisip na mahirap ka. Iniwan ka at lumabas ng bansa ang kanyang puting buwan sa puso. 5 araw mula ngayon sa Jingzhou. Para kay Xiao maghahanda ako ng isang wedding of the century. Bilang sekretarya, ikaw na ang mag-asikaso ng lahat nito. 5 araw pa. Eksakto sa araw ng aking ika-30 kaarawan. Guichen. Ngayon sa opisina, araw-araw na lang ang chismis ng mga tao. Gusto kong gawing publiko ang relasyon natin. Na maging opisyal mong girlfriend. Xia. Kakastart lang ng kumpanya, hindi pa ito ang tamang panahon. Pero pinapangako ko sa'yo. Pag tumungtong ka na ng 30, pakakasalan kita. At gagawin kitang pinakamapansin na asawa ni Gyu. Esan. Bawal mo akong lokohin ha. Guichen. May. Nakalimutan ka ba? Nangako ako sa'yo noon, na kapag naging matatag ang kumpanya, bibigyan kita ng 20% ng shares. Huwag kang mag-alala. Bukas ipapagawa ko agad ang kontrata. Shares? Yung 5 taon kong pagsamahan at pagtityaga sa'yo. Yun lang ba ang halaga noon sa'yo, yung 20% ng shares na yan? At, wala na bang iba? Alam mo ba kung magkano na ang halaga ng shares ng kumpanya ngayon? Dapat makontento ka na. Yun pala, nakalimutan na niya talaga ang mga sinabing pangako noon. Kahit kailan hindi niya akong inisip na pakasalan. Guichen. Sa mga nakaraang taon, ano ba talaga ako? Sa puso mo? Ako. Bakit, Xiao? Yichen, bakit di ka pa umuwi? Gutom na ang baby ko. Gusto na niyang tikman ang luto mo. CJ, uwi na agad ako. Maghintay ka lang ng mabait dyan. Guichen. Talaga bang nakalimutan mo na ang lahat? Nakalimutan ko. Ano? Jen Zixia. Anong nangyayari sa'yo ngayon? Huwag mo na akong istorbohin. Sa 5 taon na iyon, sinamahan kita mula sa pagiging walang nakakakilala. Hanggang sa umangat at sumikat ka. Aakala ko sa ika-30 kong taon. Ika'y magiging proud na pakasalan ako. Pero hindi ko akalaing nang bumalik ang pinakaimportanteng babae sa'yo. Walang pagdadalawang isip mo, tatakbo ka papunta sa kanyang mga bisig. Kung ganun din lang, wala na rin dapat akong itirang pagmamahal para sa'yo. Liju. Pumapayag akong sumali. Lishi Grupo. Matagal ko nang hinihintay ang araw na to. Pero sigurado ka ba talaga sa desisyon mo kung wala ka na? Maaaring malugi ang Gushi Grupo. Noong una si Guichen. Iniwan siya ni Suxiao. Nalasing siya at napagbuntunan ng away. Ako ang nagligtas sa kanya. Inalagaan ko siya. Yichen, okay ka na ngayon. Sa huli, dahil sa tagal ng pagsasama, nagkaroon kami ng relasyon. Nung nagsisimula pa lang ang kumpanya, wala talagang alam si Guichen. Ako rin ang nagpuyat ng 3 magdamag. Ako ang kumuha ng mga kliyente. Ako rin ang humimok sa mga bagong customer.
para lang tuluyang umangat ang kumpanya. Sekretarya Jayang, sobrang galing niyo talaga. Isa na namang multimilyon na kontrata ang napirmahan niyo. Kung wala kayo, patay talaga ang kumpanya natin. Ngayon, dahil lang sa ibang babae, kaya mo nang baliwalain ang 5 taong pinagsamahan natin. Kung ganoon, lahat ng kayamanan at tagumpay na nakuha mo dahil sa akin. Mas mabuting tapusin na rin. Miss Jiang. Miss Jiang. Nakapagdesisyon na ako. Isa pa, ipabenta mo na rin ang lahat ng shares ko sa Gushi Grupo. Walang problema. Mga 5 araw ang kailangan para dito. Normal na proseso ng pag-alis sa trabaho. Aabutin din ng 5 araw. Kung ganoon, pagkalipas ng 5 araw, pwede na akong magsimula. Okay. Hihintayin kita. Guwichen, kung gusto mong pakasalan ang taong mahal mo, hindi na kita pipigilan. 5 araw mula ngayon ang kasal mo. Aalis na ako sa trabaho. Sa pagitan natin, hanggang dito na lang. Si Ajay, naaprubahan na ng admin ang resignation mo. Si Guzong mismo ang pumirma na. Ito na yung approval form. Pero parang hindi niya alam, ikaw pala yung aalis. Walang problema. Ibigay mo na sa akin yung kontrata. Kailangan din naman niyang pirmahan ng personal. Si Ajay, talaga bang desidido ka na? Ikaw na nagpapalakad ng lahat dito, sa kumpanya sa mga taon na to. Hindi kayang mawala ni Guzong sa'yo. Sa mundong to, walang tao na hindi pwedeng iwan. Bawat isa, may sariling choices na. Kailangan niyang panindigan. Ako mismo ang gumawa ng mga panghimagas na to. Tikman nyo lahat, ha? Sana magkasundo tayo sa trabaho moving forward. Madam ng President, napaka-humble nyo naman, ma'am. Sobrang swerte ni Guzong, na may asawa siyang katulad nyo. Narinig ko. Si Madam at si Guzong nag-long distance ng 5 taon. Ngayon, sa wakas, nagsama na rin. Congrats, congrats. Ano namang long distance? Sa 5 taon na yun, laging nandyan si Xiajay sa tabi ni Guzong. Kung hindi dahil kay Xiaji, malamang di rin naging madam ng kumpanya si Suxiao ngayon. Tama na, itigil niyo na yan at magtrabaho na tayo. Ito naman. Si Jiang Sekretarya. Madalas siyang binabanggit ni Yi Chen sa akin. Sabi niya, malaking tulong ka raw sa trabaho niya. Sobra naman kayong magbigay ng papuri, Miss Su. Miss Su. Lahat dito tinatawag akong Madam ng President. Bakit ikaw Miss Su pa rin ang tawag mo sa akin? Kaya pala sinasabi ng iba. Tingin mo sa sarili mo dito sa kumpanya. Hindi empleyado kundi, parang asawa ng boss. Mga chismis lang yan. Miss Su, huwag niyo sana akong pag-isipan ng masama. Sige. Tamang-tama. Nauuhaw ako. Patimpla naman ng tsaa. Jiang Sekretarya. Alam naman ng lahat. Kahit sekretarya ni Guzong si Jiang, hindi siya naggagawa ng mga simpleng gawain. Totoo. Palaging may sariling driver siya, tuwing lumalabas. Paano pa kaya magtimpla ng tsaa para sa iba? Sekretarya ako ni Guzong. Trabaho ko lang yung mga bilin niya. Yung pagtimpla ng tsaa, maliit na bagay lang yan. Tama na. Sino ka ba para mag-utos ng ganyan? Gumagamit ka pa ng pangalan ni Guzong sa akin. Pinapatimpla ko sa'yo ng tsaa kasi respeto ko yan sa'yo. Ikaw. Ikaw naman, sino ka ba? Ikaw. Ang lakas mo namang manampal. Buntis ako ng anak ni Gu Yichen. Wala akong pakialam. Kapag nagmamaldita ka pa uli, hindi lang isang sampal ang aabutin mo. Ikaw. Ano bang kagulo yan? Yichen. Sa wakas, nandito ka na. Jiang Sekretarya. Inaabuso niya ang pagiging matagal na dito kaya tinatarayan niya ako. Ang gusto ko lang naman, magtimpla siya ng tsaa para sa akin. Pero pinipilit niyang tanggihan. Ang sabi niya, wala daw akong karapatang utusan siya. Pinahiya pa ako sa harap ng lahat. Sinampal niya pa ako sa harap ng mga staff. Ikaw ang unang nanampal. Ako naman. Tama na. Nasugatan na si Xiao sa mukha. Nagdadahilan ka pa. Xiao. Huwag ka nang magalit. Buntis ka pa, di ka pwedeng ma-stress. Kasalanan ng sekretarya ko, wala siyang pakialam. Ako na ang magpaparusa sa kanya. Hoy mga tao.
Dalhin niyo siya dito sa akin. Ano ng plano nyo? Xiao. Kung sinampal ka niya ng isa, papabalikin natin ng 10 beses sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Bakit parang may problema? Ngayon ay oras ng trabaho. Bilang sekretarya ko, pag nagkamali ka, hindi ba dapat parusahan? Kaya, sa tingin mo ba? Ako ay naging isang maliit na sekretarya lang. Tama ba? Kung hindi nga naman, ano pa ba ang meron? Jen Zixia, pinapayuhan kitang kilalanin mo sana ang sarili mo. Ang narating mong tagumpay ngayon. Lahat yan dahil sa group. So, ganun pala. Itong 5 taon. Lahat ng hirap ko para sa'yo at sa kumpanya mo. Mga gabi ng pagpupuyat at pagtitiis. Palabiro lang lahat. Uy, Xiao. Paano ka ba sinampal niya kanina? Ngayon, ibalik mo lang ng buo. Di ba masama yan, Yichen? Kanina kasi, nainis lang talaga ako. Di ba sabi mo? Magaling tumulong si Secretary Jiang sa'yo. Ayoko siyang masaktan. Huwag kang mag-alala, kasama mo ko. Ako magtuturo sa'yo kung paano sampalin. Ipokus mo ang lakas sa palad mo. Sampal. Diretsahan. Guwichen. Huwag mong pagsisihan to. Sisiguraduhin kong may kapalit lahat ng ginawa mo. Kapalit? Anong magagawa mo? Kapag wala ako, ikaw ay isa lang karaniwang empleyado. Xiao. Tandaan mo, huwag mong hayaan na apihin ka ng kahit sino. Bukod sa akin, ikaw lang ang may karapatan dito sa kumpanyang to. Kapag di sumunod si Jen Zixia, ganito mo siya paluin. Naintindihan ko, Yichen. Bagong dating lang ako dito, ang gulo na agad. Napahiya pa tayo sa harap ng lahat. Tara, balik na tayo sa opisina. Pagod na ako. Pati si baby, pagod na rin. Naku po. Ano kaya nangyayari kay Boss Go? Dati, hindi niya ginaganyan si Secretary Jiang. Oo nga, grabe, sobrang bagsik. Sa totoo lang. Akala ko magkarelasyon sila. Sino ba mag-aakalang ganito mangyayari? Guwichen. Para lang mapasaya si Suxiao. Nagagawa mo akong apihin ng walang pakundangan. Ayos lang. Pag alis ko sa kumpanyang to, tingnan ko lang hanggang kailan tatagal ang group. May kailangan ka sa akin. Huwag mo ako sisihin sa nangyari kanina. Sarili mong gawa yan, kasalanan mo. Si Xiao ang magiging asawa ng boss sa hinaharap. Ikaw bilang sekretarya niya, natural lang na, maglingkod ka sa kanya. Ito pala ang ointment. Ipahid mo sa pisngi mo para mabilis mawala ang pamamaga. Hindi ko na kailangan ang pag-aalala ni Boss Gu. Yung share agreement na ipinangako mo. Pwede na bang tuparin mo na? Bilang bayad yan, dinagdagan ko ng 5% na shares. Wala namang kaso, alam ko namang hindi mo rin ako iiwan. Kahit ilan pa ang shares mo, pareho lang tayo. Guwichen. Sa anong karapatan mo na akala mo hindi ako aalis? Salamat, Boss Gu. May hawak din akong kasunduan dito. Kailangan mo itong pirmahan. Yichen. Yichen, tapos ka na ba sa trabaho? Gutom na ako. Oh, CJ. Ayos na. Uy. Andito rin pala si Secretary Jiang. Narinig ko kay Yichen, ang sarap daw magluto mo. Sakto, nag-leave yung maid namin. Baka pwedeng, pagkatapos ng work, pumunta ka sa bahay namin ni Yichen at magluto ng hapunan. May extra kang bayad. Nga. Masarap talaga magluto si Jen Zixia. Ikaw na lang ang bahala kay Xiao mamayang gabi. Consider mo na lang ito bilang inassign ko sa'yo. Gabi na, off-work ko na dapat. May sarili akong gawin. Teka lang, sekretarya kita. Kailangan ready ka 24 oras. Jen Zixia, kakabigay ko lang sa'yo ng shares. Ang tapang mong suway nako. Gusto mo bang bawiin ko ang shares?
5 taon kong pinaghirapan to. Hindi ko ito bibitawan. Kapag nabenta ko na yung shares, hindi mo na ako kayang takutin. CJ, aalis na ako. Ayan, ganyan dapat. Tara na. Ito ang kontrata ng shares. Tulungan mo akong ibenta agad, huwag mo patagalin. Baby. Ako si Papa. Na-miss mo ba si Papa? Ang sarap. Si Aksya, pag nagkaanak tayo balang araw, siya na siguro yung pinakamasaya sa mundo. Lahat ng pagmamahal ko, ibibigay ko sa kanya. Puro pagmamahal mo lahat sa kanya. Paano naman ako? Siyempre, ikaw ang pinakamahal ko. Dahil mahal kita. Kaya mahal ko din siya. Akala ko nga. Lahat ng sinabi mo noon, puro kasinungalingan lang pala. Guwichen. Tanga talaga ako. Nakinaya kong makasama ka ng 5 taon. Dumating na. Nakatayo ka lang dyan. Hindi ka pa ba magluluto? Gutom na si Xiao. Kailangan mas maselan ang pagkain ni Xiao mayong buntis siya. Ito yung menu na hinanap ko online. Dapat sundin mo ng mahigpit, ayon sa menu. Naiintindihan ko na. Ang bland naman, ayoko niyan. Gusto ko yung mas malasa. Sinabi ni Gubos na sundin yung menu. Pero ngayon gustong gusto ko talaga ng mas malasa. Gawin mo ulit, mas malasa. Jiang Zixa. Ano bang pinaglalaban mo dyan? Ayaw mo, di ka kumain. Anong nangyari kay Xiao? Gen Zixia. Talagang gusto mo bang hindi maging masaya si Xiao? Siya naman talaga ang mauso. Kung di pasok sa, panlasa niya yung niluto ko. Gubos. Maghanap ka na lang ng mas magaling. Ikaw talaga. Tama na Xiao, labas na lang tayo kumain. Linisin mo lahat ng to, ayusin mo ng maayos. Dahan-dahan lang. Ako maglilinis, managinip ka na lang. 4 na araw na lang. Pwede na akong umalis sa inyo. Sa 2 malanding yon. Yi Chen, bakit ang lamang mo sakin? Ang tanga mo talaga, girl. Buntis ka na kasi, di ba? Saka kahit hindi ka buntis. Kailangan pa rin akong mag-ingat. Yi Chen. Ikaw talaga ang pinaka nakakaintindi sakin sa buong mundo. Nakakatawa naman. Yung sinasabing lambing ni Guichen. Lahat yun, ako pa ang nagturo sa kanya. Ulit-ulit kong ginawa para matutunan niya. Hindi ko inakala na may ganong trip si Secretary Jiang. Gabi-gabi hindi natutulog. Lumalabas pa para pakinggan ang pagtatalik namin ni Yi Chen. Huwag mong akalaing hindi ko alam kung anong relasyon nyo dati ni Yi Chen. Sinasabi ko lang sa'yo. Noong wala ako, ginagamit ka lang niya para mailabas ang init ng katawan niya. Ngayon na nandito na ako, wala ka ng silbi kundi itapon. Huwag kang umasa na may tsansa ka pa umangat. Gawin mo na lang ng maayos ang trabaho mo bilang secretary. Kung hindi, pagsisisihan mo at para kang pinatay ng buhay. Yung tsansa na umangat. Hindi ko naman pinapansin yun. At saka, si Guichen, basura lang yan sa'kin. Gusto mo siya? Sige, sayo na lang. Tigas ng mukha mo ha. O siya. Kakatapos lang namin ni Yi Chen. Malagkit pa yung bedsheet. Ayoko yun. Ikaw ang magpalit ng bedsheet sa kwarto.
Ulitin ko, hindi ako katulong mo. Huwag mong kalimutan. Sinabi ni Yichen. Kapag hindi ka sumunod, pwede niyang bawiin kahit kailan ang shares mo. Tinafreten mo ako. E ano ngayon kung tino-threaten kita? Sa ngayon, si Yichen, lahat ng gusto ko sinusunod. Alam mo dapat kung saan ka lulugar. Maliligo muna ako. Bilisan mong ayusin dyan. Bakit ikaw? Xiaxia. Pasensya ka na sa mga araw na ito. Ganyan lang talaga ugali ni Xiaoxiao. Patawarin mo na lang muna siya. Bitawan mo ako. Xiaxia, huwag kang ganito. Buntis siya, wala akong magawa. Alam ko naman. Si Boss Gu ay responsableng lalaki at mabuting tao. Sa ilang araw, ikakasal na tayo. Bukas, samahan mo siya mag-fit ng wedding gown. Basta nandyan ka, kampante na ako. Xiao. Ito ba ang bagong yaya na kinuha ng pamilya mo? Mukha siyang simple lang ha. Oo nga. Wala man lang siyang kahit anong mamahaling suot. Mukhang mahirap talaga siya. Ito naman. Siya ang sekretarya ng asawa ko. Pinapunta para alagaan ako. Sekretarya. Bakit parang narinig ko na dati siyang girlfriend ni Guzang? Ano? Ngayon, bumalik na yung legal na asawa. Yaya na lang ang trabaho. Ha. Secretary Jiang. Palagay mo ba bagay sa kinitong wedding gown? Sa hinaharap, pakakasal ako kay Yichen. Dapat suot ko itong handmade na wedding gown. Narinig ko sa staff dito na sinubukan mo rin daw itong wedding gown. Ano ba? Secretary Jiang, ikakasal ka na ba? Hindi. Tinitingnan ko lang, wala naman. Ayos lang yan. Kung hindi sa'yo ang bagay, huwag mo nang pagtripan. Kalat na lang yan, ayoko na. Kung ganun, kunin mo na lang kung gusto mo. Samahan mo akong tumingin ng ibang designs. Xiao. Masakit ang tiyan ko. May nangyari ba? Jiang Zixa. Ang lakas ng loob mong itulak si Xiao. Hindi ko naman siya hinawakan. Xiaoxiao. Ikaw ang nagtulak sa kanya. Hindi ako. Siya nga. Lahat kami, nakita naming siya ang nagtulak. Guzong. Dapat ipagtanggol mo si Xiao. Huwag niyo sisihin si Secretary Jiang. Alam kong hindi niya sinadya yan. Yichen. Natatakot ako. Yung baby natin, baka may nangyari sa kanya. Bilis, tawagan ang ambulansya. Jen Zixia. Kapag may nangyari kay Xiaoxiao at sa baby namin, hindi kita palalampasin. Naibenta na ang shares. Pwede ka nang umalis kahit kailan. Pwede na akong umalis ngayong araw. Pakiusap, pakuha naman ako ng sundo. Sunduin ka. Sino nang kausap mo sa telepono? Personal na bagay to. Hindi ko kailangang i-report kay Gusong to, di ba? Gusto mo nang umalis, ha? Si Xiaoxiao nakaratay pa sa ospital na yon. Ikaw naman dito, nagliligpit na ng gamit. Halos napatay mo na si Xiaoxiao. Ngayon gusto mo pang tumakas. Sinasabi mong ako ang may kasalanan, ganun ba? Kahit anong sabihin ko, di ka pa rin maniniwala sa akin.
Punta ka sa ospital. Magsorry ka kay Xiao. Kung dahil sa'yo, maantala ang kasal sa makalawa. Hinding-hindi kita palalampasin. Sinabi ko na. Hindi ako ang may gawa. Kung ayaw mong maniwala, pwede mong tingnan ang kikis. Tingnan ang sihi. Jen Zixia, sinasabi ko sa'yo. Hindi kailanman magsisinungaling si Xiao sa akin. Mabait at maalaga siya, busilak ang puso. Ikaw lang ang hindi. Lahat ay ginagawa mo para sa sariling interes. Guwichen. 5 taon na. Ganito mo ba talaga ako tinitingnan? Ano pa nga ba? 5 taong pinagsamahan, kahit ibenta mo pa ang katawan mo, lagi kang nandyan sa tabi ko ng walang kondisyon. Hindi ba't gusto mo lang ng benepisyo, para makakuha ng pagkakataon tumaas ang posisyon mo? Talaga bang iniisip mong, wala akong alam sa ginagawa mo? Sa mga taon na ito, ang dami kong naibigay sa'yo, pati sa kumpanya. Pero sa huli, tingin mo lang sa akin ay isang babaeng ginagamit lang ang katawan para umangat. Guwichen. Ang tindi mo ring manakit, ano? Tumigil ka na dyan sa pagpapakaawa mo. Sa mga taon na to, sobrang bait ko na sa'yo. Kaya ka naging ganito kabagsik at mapagpakitang gilas. Nga. Tama. Ako nga iyong sinasabi ni Guzong. Isang babaeng handang gawin lahat para sa ambisyon. Kahit ano pa. 5 taon akong kasama mo. Kanya-kanya tayong nakinabang. Inaamin ko na. Masaya ka na? Sige, kung ganun, wala na tayong dapat pag-usapan. Tara na. Mag-sorry ka kay. Xiao. Si Xiao ay nandito lang. Humingi ng tawad. Yi Chen. Secretary Jiang, anong ginagawa mo? Sinabi ko na huwag mo siyang sisihin. Siguradong may mali akong nagawa. Napainis ko siguro siya. Kung nagkamali ka, dapat kang parusahan. Lumuhod ka. Guwichen. Pagsisisihan mo yan. Jen Zixia. Halos napatay mo na ang anak ko. Hindi ba tama lang na ipaluhod kita at pagdusahan mo yan? Lumuhod ka't humingi ng tawad sa akin. Humingi ng tawad. Nakakatawa naman. Yung nangako dati na hindi ako paluluhurin. Ngayon siya pa ang nagpipilit sa akin na lumuhod at magsorry. Dahil kay Ate Jiang na napakasinsiro. Ibibigay ko na sa inyo ang proyektong ito. Salamat, boss. Hindi ko talaga bibiguin. Ang inaasahan niyo sa amin. Maraming salamat. Xiaxia. Nangangako ako. Na mula ngayon, hindi na kita paluluhurin sa iba kailanman. Sana noon mo pa ginawa yan tapos na sana lahat. Hindi naman kailangang pahirapan pa. Kapag sobrang napikon ako, paalisin kita sa group, tignan natin kung anong gagawin mo. Sa syudad na to, paano ka na mabubuhay? Hindi mo na problema yan. Mas mabuti pa, unahin mo sarili mong buhay. Sa huli kung wala na ako. Ikaw na lang ang aasahan dito. Hindi mo kaya buhayin ang kumpanyang to mag-isa. Anong ibig mong sabihin? Wala naman akong ibig sabihin. Salamat kay Miss Su sa pag-unawa sa akin. Salamat, President Gu. Sa ibinigay mong pagkakataong mag-sorry. Aalis na ako. Paalam. Ang weird. Parang iba si Gen Zixia ngayon. Hindi kaya? Hanggang dito na lang. Guwichen. Hindi na kita mahal. Hindi na ako ang sekretarya mo. Kung magkikita man tayo ulit, magkalaban na lang tayo. Miss Jiang. Nishi Group.
Maligayang pagdating sa iyong pagsali. Welcome, Miss Jiang. Jing A888. Zixia. Jen Zixia. Sobrang swerte talaga si Yichen. Walang nangyari sa anak natin. Hindi maaapektuhan ang kasal natin bukas. Wala si Jen Zixia. Yung babae na nakita natin sa ospital kahapon, siya talaga yon. Saan kaya pumunta si Jen Zixia? Sinabi ko na sa kanya na maghanda ng masustansyang almusal para sa'yo. Ang tapang niya, naglakas loob siyang suwayin ako. Baka naiinis tapos lumipat ng tirahan. Okay lang, huwag kang mag-alala. Bukas sa kasal natin, siya ang gagawin kong bridesmaid. Siguradong darating siya ng tama sa oras. Tama ka. Siguradong darating siya. Jen Zixia. Bukas na ang kasal namin ni Xiaoxiao. Siguraduhin mong darating ka on time para sa akin. Kung pahirapan mo pa si Xiaoxiao, alam mo naman ang mangyayari sa'yo. Congrats, Guzong. Best wishes sa inyong bagong kasal, Guzong. Sana agad kayong magkaanak, Madam President. Salamat, ang babait at magagalang nyo talaga. Dumating na ba si Jen Zixia? Parang di ko nakita si Secretary Jiang. Impossible naman, hindi ba siya ang bridesmaid ko? Bakit hanggang ngayon, wala pa rin siya? Baka may naabala lang siya. Tatawagan ko siya. Pasensya na. Ang tinatawagan niyo po ay hindi muna maaaring makausap sa ngayon. Subukan niyo ulit mamaya. Baka may masamang nangyari. Kuya Yichen. Kasal na natin ito, magsisimula na tayo. Ano ba yang si Secretary Jiang? Ni salita mo, hindi na niya sinusunod. Kung ayaw talaga niyang i-bless tayo, hayaan na lang. O, simulan na lang kaya natin. Kailangan hintayin siyang dumating. Best wishes sa inyong dalawa, Guzong. Pasensya na, may pinagkakaabalahan lang sa kumpanya. Late na ako, sorry. Diretso ka ba galing opisina? May nakita ka ba kay Jen Zixia? Si Secretary Jiang. Umalis na siya, di ba? Umalis na. Saan siya pumunta? Ngayon, umalis siya para magtrabaho sa bagong kumpanya yata. Guzong, si Secretary Jiang ilang araw na rin. Nag-resign na sa trabaho. Nag-resign. Paano siya magre-resign? Hindi niyo ba alam? O kayo mismo ang pumirma sa kanyang resignation form? Siya ang nagpapirma sa akin. Yun pala ay resignation letter. Paano naman kakayanin ni Jen Zixia na iwan ako? Saan siya pupunta kapag iniwan niya ako? Narinig ko kay Secretary Jiang. Parang lilipat daw siya sa Lishi Group bilang executive. Lishi. Noong araw na yon sa ospital. Sa labas mismo ng ospital noon, totoo pa lang siya yon. Jen Zixia. Bakit mo kailangang gawin to? Yichen, huwag ka munang mag-alala. Kung ako tatanungin, itong si Secretary Jiang, ay sadyang ayaw kang mapakasama ko. Kaya nga siguro niya ginawa to para lang guluhin ka at magdulot ng drama. Sa tingin ko, sobra siyang immature. Gusto lang niyang kontrolin ka. Araw natin ngayon, kasal natin to. Pwede bang itabi na muna natin yan, at mag-focus tayo sa isa't isa. Malapit na ang oras. Magsisimula na ang kasal. Paki-ready po ang bride at groom. Yichen, tara na. Yichen. Anong nangyayari? Bakit hindi gumagalaw si Guzong? Kapag hindi pa nagumpisa, mamimiss na natin ang oras, di ba? Kanina nung narinig ni Guzong na mag-resign si Jiang Mishu, nagputi na ang mukha niya. Baka iniisip niya si Jiang Mishu, kaya ayaw na niyang magpakasal. Totoo kaya ang mga chismis? May relasyon ba talaga si Guzong at Jiang Mishu? Kung ganun talaga, bakit pa siya magpapakasal sa ibang babae? Grabe, masyadong malupit. Yichen. Lahat naghihintay na sa atin. Bakit parang wala ka sa sarili mo? Hayaan mo silang maghintay. Gu Yichen. Ano ba talagang gusto mong gawin? Huwag mong kalimutan, may anak ka sa tiyan ko. Ang daming tao ngayon dito. Kapag hindi mo ako pinakasalan, mamamatay talaga ako sa harap mo. May anak talaga si Xiao Xiao na galing sa akin. Hindi pwedeng hindi ko siya pakasalan.
Itong si Jen Zixia, siguradong may pinaplano na naman, ginagamit niya yata ang paresign para magpaligaw. Akala niya pagtatakutin niya ako ng resignation. Tapos mapipigilan na, akong pakasalan si Xiao. Nakakatawa. Ipapakita ko sa kanya, na hindi niya ako kayang kontrolin. Ang kasal. Opisyal nang nagsimula. Tutulungan kita. Sakay ka na sa kotse. Hindi lumabas si Guyichen para habulin ka. Ikinasal siya ngayong araw. Paano pa siya hahabol sa'yo? Mukhang talagang gusto niyang pakasalan yung babaeng yun. Naalala ko dati. Noong pinag-agawan ng group yung proyekto sa akin, naisip ko na agad. Paano ba umabot sa posisyong to ang utak niya? Tama nga. Ngayon pinaikot-ikot lang siya ng isang babaeng manloloko. Gusto ko ring makita. Kung wala ka na, gaano katagal tatagal ang kumpanya niya? Ang ibig sabihin ni Pres. Lee, alam mo naman kung anong klaseng babae si Suxiao. Tahimik na sumingit sa relasyon ng iba. Buntis pa para pilitin siyang pakasalan. Sa tingin mo ba mabait siyang tao? Miss Jiang, karapat-dapat kang makahanap ng mas mabuting tao. Huwag ka nang masaktan para sa isang lalaking manloloko. Ito na ang opisina mo. Ang annual na sahod mo ay triple kaysa sa dati mong sahod sa Gucci. Dagdag pa ang mga bonus mula sa stock options. Boss Lee, sigurado ka ba, nabibigyan mo ako ng ganitong kagandang benepisyo? Siyempre, sa Guichen. 5 taon na akong nagtatrabaho, halos hindi tumaas ang sahod ko. Karapat-dapat ka naman. Anong nangyari sa mga daliri mo? Si Guyichen ang may gawa niyan. Siya yung humakbang. Ang tanga mo naman. Kung hinakbang ka niya, hindi mo ba kayang gumanti? Hatid na muna kita pa uwi. Magpahinga ka ng maayos ngayon. Bukas, siguraduhin mong on time ka sa trabaho. Salamat, Boss Lee. Jiang Zixia. Mukhang hindi mo talaga ako naaalala. Okay lang. Simula ngayon habang nandito ako. Hindi ko nahahayaang. May mangbuli pa sa'yo. Jen Zixia, ang kapal ng mukha mo, hindi mo sinasagot ang tawag ko. Talaga bang gusto mong ipakiusap ko na bumalik ka? Sa panaginip mo lang mangyayari yon. Ngayon, unang araw natin bilang mag-asawa. Kung tutuusin, mas mabuti sigurong matulog na tayo ng maaga, pwede ba? Anong ginagawa mo? Hindi ako makatulog. Gusto ko. Nasamahan mo akong matulog. Ah, Ang kulit mo. Boss Gyu, nahanap na ang lokasyon ng bagong apartment ni Secretary Jiang. Ano? Matulog ka na ng maaga ngayong gabi. May kailangan pa akong tapusin. Pupuntahan mo si Jiang Zixia, Gu Yichen. Huwag mong kalimutan. Kasal na tayo. Ako ang asawa mo. Huwag kang magkamali ng iniisip. Siya. Siya ang personal secretary ko. Kailangan ko laging malaman kung nasaan siya. Pero nag-resign na siya. Hindi mangyayari iyon. Nagagalit lang siya sa akin. Basta bigyan ko lang siya ng dahilan. Siguradong babalik siya ng maayos. Putang ina ka, Jiang Zixia. Kapag sinira mo ang marriage namin, hinding-hindi kita palalampasin. Jiang Zixia. Birthday mo ngayon, ika-30. At ito rin.
Ang araw mo para magsimula ulit. Sana mula ngayon, makalaya ka sa mga toxic na tao at bagay. Maging tunay kang ikaw. Ikaw pala, Guwichen. Napakaswerte ng araw na to. Pumunta ka pa sa tapat ng bahay ko. Hindi ba medyo awkward to? Siaxia. Sumama ka na sa akin pabalik. Nakakatawa. Bakit ako sasama sa'yo pa uwi? Huwag mo akong bulahin, Jen Zixia. Alam ko na galit ka sakin. Alam ko rin, nagpapaka-hard to get ka lang. Sinasabi ko sa'yo, mas mabuti tigilan mo na yan. Kasado na kami ni Suxiao. Kahit masaya ka man, o hindi ka kontento, ito ang katotohanan. Guwichen. Wala akong oras makipaglaro sa'yo. Nang mga pakulo mong pa-fall, paasa. Kung sinong gusto mong pakasalan. Wala akong pakialam, at ayokong makialam. Simula nung umalis ako sa kumpanya mo, sa pagitan nating dalawa, wala nang kahit anong ugnayan. May pasok pa ako bukas. Pakilisan mo na lang. May pasok. Hindi ka ba seryoso na balak mong pumasok sa kumpanya ni Liju? Akala mo ba inakit ka, niya dahil bihasa ka? Gusto ka lang niyang gamitin, para asarin ako. Gagamitin niya ako para asarin ka? Guwichen. So, sa tingin mo, lahat ng nagawa ko at naabot ko, nitong mga taon sa Gu Company, ang lahat ng sakripisyo at effort ko, peke lang lahat. Sa paningin mo, inilipat lang ako ni Liju, dahil gusto niya lang akong inisin. Ganun ba? Papasukin mo ba ako? Mag-usap tayo ng maayos. Hindi na kailangan. Kung may gusto kang sabihin, dito na natin tapusin at pag-usapan. Siaxia. Aaminin ko. Ang dami mong naitulong sa akin nitong mga taon. Marunong ka rin magtiis. Pero, hanggang doon na lang. Lahat ng connections at resources. Kayamanan mo nitong mga taon. Ako lang nagbigay niyan sa'yo. Guwichen, akala ko kahit wala ng pagmamahalan, man lang kaya mong aminin bilang lalaki. Nakalahati ng tagumpay mo. Ako ang tumulong bumuo. Hindi ko inakala na sa dulo isang marunong magtiis lang. Ang masasabi mo, Guwichen, hanggang ngayon di mo pa rin gets. Kung sino talaga ang may problema. Anong ibig mong sabihin? Ibig mo bang sabihin na ako ang may problema? Kung ganoon, ngayon klaruhin na natin. 5 taon ang nakalipas. Iniwan ka ni Suxiao. Nalugmok ka sa sarili mong mundo. Sino ba ang nagdala sa'yo pabalik at inalagaan ka ng maayos? Noong nagsisimula pa lang ang kumpanya. Lahat ng mahihirap na papeles na kailangang ayusin. At lahat ng proseso na kailangang tapusin. Sino ba ang dahan-dahan na gumawa ng lahat niyan? Noong napalpak ang usapan mo sa kumpanya. Sa una niyong malaking deal, ang alam mo lang magtago sa hagdanan para magyosi. Sino ba ang hindi natulog ng 3 magdamag, gumawa ng bagong proposal, at dinala direkta sa pintuan ng kliyente, at pinilit niyang kunin ulit ang deal na yon? Kung hindi dahil sa akin. Wala ka sanang unang puhunan kahit paano. Pero sa kamay mo pa rin, ang 25% ng shares ng Gushai. Sa madaling sabi, isa ka pa ring shareholder ng Gushai. Hindi ka pwedeng lumipat sa kumpanya ni Liju. Binenta ko na. Jen Zixia, sira na ba ulo mo? Anong karapatan mong ibenta ang shares na binigay ko sa'yo sa iba? Dahil kung anong meron ang Gushi ngayon, kalahati dyan dahil din sa akin. Lahat ng shares na iyan, karapatan ko iyan. Ikaw. Sige, suntukin mo ako. Sa loob ng 5 taon na yon. Kaunti lang ba ang mga sama ng loob na tiniis ko sa tabi mo? Jen Zixia. Huwag mong pagsisihan. Kapag nakita na talaga ni Lijue kung sino ka, kapag nagkandabangga ka na sa mundo at sugatan ka na, at napagtanto mong walang ibang mas nakakaintindi sa'yo kundi ako. Mas mabuting huwag kang lumuhod, at bumalik para pakiusapan akong tanggapin ka ulit. Talagang wala ka ng pag-asa. Huwag kang mag-alala. Ako, si Jiang Zixia, nangangako. Hindi kailanman darating ang araw na yon. Nabalitaan kong hindi pumasok si Guyichen sa opisina ngayon. Mukhang binasa ng ulan buong magdamag kahapon. Nilanat siya. Hindi ko akalain, Boss Lee. Mahilig din kayong makinig sa ganitong walang kwentang balita. Kasi, tungkol ito, sa pangunahing ehekutibo ng Lee Group ko. Kailangan ko lang bigyang pansin. Boss Lee. Mamaya po, kailangan ninyong dumalo sa isang charity gala. Kailangan nyo ba akong mag-arrange ng babaeng kasama? Hindi kompleto ang paghahanda mo Hindi mo ba alam, bilang aking sekretarya, kinakailangan,
Nasamahan mo ako sa anumang pampublikong okasyon? Akala ko po, isama ninyo ang inyong nobya. Sino ang nagsabi sa'yo na may nobya ako? Alam ko na. Opo, alam ko na. Sisiguraduhin kong darating ako sa oras. Hindi ko akalain na kahit si Jiang na sekretarya natin. Namumula rin pala ang mukha. Pagkatapos ng trabaho, magpapasando ako ng kotse para sa'yo. Buwisit. Bakit ba ako nahihiya? Nandito na ako. Sige. Papunta na ako. Tingnan mo nga, sino to? Ilang araw lang tayong hindi nagkita. Manok lang mula sa probinsya. Pilit nagkukunwaring naging reyna. Nandito ka rin pala. Ngayon, sa ganitong engranding party, lahat ng sikat at kilalang tao sa buong Jingzhou, pupunta dito. At ako, bilang asawa ni Yi Chen, ang nag-iisang misis ng president ng Gu Group. Siyempre, naimbitahan din ako. Pero ikaw, isang parang asong itinaboy ng kumpanya. Ano bang karapatan mong tumambay dito? Hindi ka ba natatakot na mapababa ang antas ng buong event? Asong ipinagtabuyan. Nga. Kagabi lang. Ako, itong asong ipinagtabuyan. Inistorbo pa ng isang, may asawa na. Lalaki. Kahit umuulan na, pumunta pa rin siya para pakiusapan akong bumalik. Ikaw. Sige nga, sabihin mo. Hindi ba nakakagalit? Imposible. Si Yi Chen, naaalala ka lang niya dahil sa mga pinagsamahan niyo noon. Binibigyan ka lang niya ng dignidad para makababa ng maayos. Bakit pagdating sa'yo, parang ikaw pa ang sinusuyo niyang bumalik? Sige nga. Anong pakay mo dito? Ngayong araw. Ako. Alam ko na. Simula nung umalis ka sa Gu Group, hindi ka na makahanap ng susuporta sa'yo. Kaya nagpunta ka dito. Baka sakaling may makuha kang swerte. Tama ba? Ikaw, na sobrang pera-pera lang naman. Kilalang kilala na kita. Mga kaibigan, pakinggan ninyo. May isang babae dito na gustong samantalahin ang gabi ng party na to. Para makahuli ng mayaman at mapera, isang matapobreng gold digger. Palihim siyang pumasok dito. Mga kaibigan, huwag na huwag kayong magpapaloko sa kanya. Ano daw? Gold digger? Zixia, Di ba siya yung dating Chief Secretary sa Gushi Group? Jiang Zixia? Paano naging gold digger? Parang may narinig ako na. Umalis na siya sa Gushai Group. Baka naman. May ginawa siyang kalokohan at nahuli. Mukhang kilala ka ng lahat dito. Ah. Tama. Siya si Jiang Zixia. Noon, siya nga ang naging secretary ng asawa ko. Pero sabay nito, siya rin ang rason kung bakit nasira ang 5 taon naming relasyon ni Yi Chen. Anong sinabi mo? Ano? Siya pala ang maliit na babae sa pagitan ni Guzong at Su Xiaojia. Cab mistress. Di ko inakala na itong Jiang Zixia. Sa tingin mabait at maayos. Pero sa likod ng lahat, nakagawa pala ng ganitong kalokohan. Mga bes, huwag niyo siyang pagkamal ng iba. Natawagin siyang cab mistress. Hindi pa nga siya karapat-dapat. Ang cab mistress, may espesyal na lugar kahit papaano. Pero siya, isa lang siyang certified tagahap naman. Araw-araw, nagpoposturang sekretarya. Nilalandi ang asawa ko. Buti na lang. Matatag ang pagmamahal ng asawa ko sa akin. Hindi siya nadala sa bola niya. Tuloy, Naple AS pa siya sa Gushi Group. Sa tingin ko, ngayon, wala na siyang matakbuhan. Kaya, nagbabaka sakali siguro rito na manligaw ng ibang lalaki. Grabe, may ganyang pangyayari pala. Ang baba ng dating mo, sobra. Suksiyaw, anong pinagsasabi mo dyan? Ayan ang napapala mo sa pananakit sa akin. Umalis ka na lang kung saan ka galing. Huwag kang magpakita sa harap ko. Xiao. Anong nangyari? Mahal, kakagaling ko lang sana kay Ate Zixia. Gusto ko sanang batiin siya. Pero hindi ko inakala, hindi lang niya hindi tinanggap ang kabaitan ko. Pinahiya pa niya ako gamit ang pangalan mo. Ako. Wala akong magawa kundi tulungan ka, para bigyan ng leksyon ang traidor na ito. Jen Zixia. Talaga bang gusto mong makipag-away kay Xiao? Tingnan mo siya, bata pa. Napaka-inosente ng isip niya. Kaya gusto mo siyang apihin, tama ba? Inaapi ko siya. Malinaw naman na siya ang naninira sa akin. Guwichen. May itatanong ako. 5 taon na, ano ba talaga ang relasyon natin?
Ako ba talaga ang kabit mo? Sino ba sa aming dalawa ang sumingit sa relasyon? Ako? Sabihin mo nga. Yi Chen, huwag mong kalimutan, kami ang tunay na mag-asawa. Tama. Totoo ang lahat ng sinabi ni Xiaoxiao. Si Jiang Zixia. Siya ang kabit na nang-agaw sa akin. Si Jiang Zixia dati talaga siyang nangakit sa akin. Narinig mo ba, babae? Ngayon, ano pa bang masasabi mo? Sabi ko na nga ba? Itong si Miss So, bilang asawa ng president ng Goshi Group, paano naman? Basta nalang magbibintang ng ganun sa iba? Matagal ko nang napansin. Itong si Jiang, hindi talaga siya mabuting tao. Sinisira ang pamilya ng iba, nagiging kabit, nakakadiri talaga. Nakakadiri. Nakakadiri nga. Wala kang hiya. Guwichen. Lalaki ka pa ba talaga? Zixia. Ako. Zixia. Sa ating dalawa, simulat sa pool, tago lang ang relasyon natin. Lalo na sa sitwasyon ngayon. Paano ko hahayaang masaktan si Xiaoxiao? Kaya hahayaan mo lang. Panoorin ako habang pinapahiya ng lahat. Sinisiraan. Binabastos. Basta't masaya ang paborito mong babae. Para sa'yo, wala nang tama o mali. Hindi na importante iyon. Tama ba? Jiang Zixia, pwede bang tigilan mo na yung pag-aaway? Ganito lang kaliit na bagay, hindi mo ba kayang tiisin para sa akin? Bakit ko kailangan magtiis? Ano bang meron sa atin? Ano bang meron sa akin at sa kanya? Bakit ko isusugal? Ang dangal ko para sa inyo kayong dalawa na parang mga hayop. Pati sarili kong pangalan itatapon ko. Zixia, Guwichen. Hindi na tayo. Magkakumpanya. Umarte ka naman ng maayos. Mahal. Ayos ka lang ba, Jiang Zixia? Ikaw na babae. Naglalakas loob kang saktan ng asawa ko. Naglak sa loob kang sabuyan ako. Puro kasinungalingan. Mapagkunwari. Hindi ba't deserve mong sabuyan? Buwisit ka. Hindi pa tapos ang laban natin. Tao dyan, bilis. Palayasin ninyo ang babaeng ito. Siya ang akin. Siya ang akin. Siya ang presidente ng Lishi Group, Li Ju. Leishay Group. Ito kasi ang kumpanya na pinakasikat ngayon dito sa Jingzhou. Masikat pa nga ito. Kumpara sa Gushai, mas malakas pa yata. Pasensya na, late ako. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. dati si Zixia sobrang ayaw niya, na may ibang tao bukod sa akin, na humahawak sa balikat niya. Ngayon parang close na kayo. Talagang magaling si Jiang Secret Area. Ilang araw pa lang, meron na agad siyang bagong lalaki. Eh ano ngayon? Mas okay naman yon, kesa sa mga taong umaasa sa imahe nilang White Moonlight. Tahimik na lang na sumisingit sa relasyon ng iba. Tapos buntis, pinipilit pakasalan ang tunay na green tea. Ikaw. Mahal. Siya kasi, inaapi ako. Sili Presidente, hirap na hanapin ang partner sa sayawan, ano? Mahilig kasing mang-agaw ng pagmamayari ng iba. Go Presidente, wag mo namang paratangan ang mabubuting tao. Kung may babaeng kasing ganda ni Jiang Secret Area, na magiging dance partner ko. Mapalad talaga ako bilang si Li Ju. Ikaw. Maganda nga siya. Pero palamuti lang naman. Yung iba nga dyan sa kumpanyang ito, ang lakas magpasikat. Pero hindi ibig sabihin nun na may talino sila. Leju, akala mo ba porket lumipat siya sa kumpanya mo? Malaki na ang maitutulong niya sa Leisha Group. Hayaan mo na yan, Go Presidente. Pero may sasabihin ako sa'yo. Bago mo husgahan ng ibang tao. Mas mabuti pang isipin mo muna ng mabuti. Kung sino ba talaga ang dahilan. Kung bakit nakarating ang Goshi sa lugar na yan ngayon. Leju, anong ibig mong sabihin? Wala namang ibig sabihin. Gusto ko lang ipaalala sa'yo. Ang Goshi, sa loob lang ng 5 taon. Mula sa pagiging walang pangalan. Umabot sa ganitong kalagayan ngayon. Lahat yun dahil kay Jiang Zixia lang. Nakakatawa. Isang sekretarya lang naman siya. Ang ilang kilalang malls ng Goshi, mula sa pagkuha ng lupa, hanggang sa pagpaplano. Pati na rin sa paghahanap ng mga tenants. Alin ba dyan ang wala siyang ambag? Dati, may ilan akong mga proyekto na siguradong kuha ko na sana. Pero si Jiang Zixia at ang team niya mismo, ang kumuha mula sa mga kamay ko. Kung magiging diretsahan lang ako, kung wala siya. Matagal na sanang. Nasa ilalim ng paa ko ang gushi niyo. Meron pa kayang ganito kunwaring kagalang-galang na go-president? At gumadam sa harap ng lahat? Ano, ganun pala kagaling si Jiang Zixia? Totoo ngang si Jiang Zixia ang dahilan. Hindi ko akalain na alam pala lahat ni Li Ju ang mga ginawa ko nitong mga taon.
Pero ikaw, Go President, sa tagal ng panahon, hindi mo man lang nakita ang halaga ni Jiang Zixian. Pati ngayon, gusto mo pang burahin ang lahat ng nagawa niya. Bilang isang lalaki, umabot ka sa ganitong kawalang hiyaan. Hinding-hindi ko inasahan. Sekretarya lang naman siya. Ginawa lang niya ang trabaho na dapat gawin. Kahit sino pwedeng palitan siya at gawin yan. Kung wala ang asawa ko, na siyang nagmamando sa lahat sa likuran. Paano niya makakamit ang lahat ng tagumpay na yan? Sige. Nagpapaalala lang naman ako sa inyo. Kayo dyan sa Gushi ngayon, pero kahit magsisi kayo, huli na. Tara na. Siya. Jen Zixia, pwede kitang bigyan ulit ng pagkakataon. Basta handa kang bumalik, aamuhin kita kaya kong patawarin. Baka pwede pa nating ibalik ang dati nating samahan. Gu Yichen. Anong sinasabi mo? Ito. Ano ba talagang nangyayari dito? Mukhang si Boss Go. Gusto niyang ibalik si Miss Jiang. Kung gusto mong bumalik, pwede ko naman. Hindi na kailangang mag-aksaya ng oras sa mga bagay na wala namang kinalaman. Boss Lee, malapit nang magsimula ang auction. Tara na, alis na tayo. Jen Zixia, sigurado akong magsisisi ka. Ipinapahayag ko na ang charity auction ng Jingsu ngayong gabi ay opisyal nang nagsimula. Ang unang item, mula pa noong panahon ng Qing Dynasty. Isang hairpin na gawa sa jade at glass. Panimulang bid, 600,000. Gusto mo ba? Maganda naman talaga, pero parang hindi bagay sa akin. Kung gusto mo, ipapabid ko ito para sa'yo. 70,000. Si Amy Lee ay nagbigay ng bid na 70,000. Kung hindi ako nagkakamali, siguradong gusto niyang ibigay ito sa ganda-ganda niyang kasama ngayong gabi. Honey, gustong-gusto ko rin talaga yung hairpin na yan. Sabi mo, kahit anong magustuhan ko ngayong gabi, bibilhin mo para sa akin. Tama yon. 1,000,000. Gusto ko talagang makita. Kung si Leju, hanggang saan ang kaya niyang gastusin para sa'yo, Jen Zixia. 1,000,000. Diretsong tinaasa ni Guxiansheng sa 1,000,000. 1,250,000. Muling nagtaas ng presyo si Li Xiansheng. 1,250,000. 2,000,000. Grabe, ang taas, 2,000,000. Tinaasa ni Guxiansheng hanggang 2,000,000. Parang nababaliw na yata ang dalawang to. Isang pares ng chopsticks lang naman yan. Umabot pa ng 2,000,000. Nakakatakot nga kasi. Mukhang gusto nilang iregalo ito sa kadate nila ngayong gabi. Pero kung lakas ng pera ang pag-uusapan. Si Gurichen. Paano naman siya makakalamang kay Lizong? Tama ba? Huwag ka nang magdagdag. Hindi ko talaga gusto. Seryoso ako. ₱2,000,000 unang beses. 2,000,000 ikatlong beses. Benta na. Ang hairpin na ito ay kay Guxiansheng na. Ang bait mo talaga sa akin, asawa. Jen Zixia. Ipapakita ko sa'yo kung sino talaga ang marunong gumasta ng pera. Susunod na ay ang ikalawang auction item. Gusto kong magpaparol ng langit. Totoo ba talaga? Magsindi ng lantern. Si Guzong talaga ay malaki ang puhunan, Para lang mapasaya ang dalaga. Si Guzo nga talaga ay galante, Inaanunsyo ko na ang susunod na bahagi ay Ang taas sobra.
Ipinapahayag ko na. Ang auction na ito, lahat ng item ay naibenta na. Muli nating pasalamatan si Ginoong Gusa, kanyang bukas palad na suporta. Si Guzong, talagang dominante, ah. Kahit konting pagkakataon para tumulong, hindi mo binigay sa akin. Si Lizong pwede rin magsindi ng lantern, ah. Pero hindi mo ginawa. Ibig sabihin hindi mo siya mahal. Hindi ka handang gumastos para sa kanya. Hindi ba? Yichen, huwag mo namang sabihin yan. Hindi ba ibig sabihin nito? Na si Boss Lee at si Miss Jiang ay magkatrabaho lang, empleyado at boss. Ang laki ng ginastos niya. Para lang sa isang ordinaryong empleyado. Tanging-tanga lang ang gagawa niyan, di ba? Tara na. Sige. Gen Zixia. Pati ba naman ngayon, hindi mo pa rin napapansin? Si Liju talagang, hindi ka naman niya totoong gusto. Ni Singkong Duling, ayaw niyang gastusin para sa'yo. Ako at si Boss Lee, magkatrabaho lang kami. Wala naman talaga siyang obligasyon gumastos para sa akin. Guwichen, bakit hindi mo itanong sa sarili mo? Sa loob ng 5 taon na to, ilang beses mo ba akong binigyan ng regalo? Ako, Wala ni isa. Boss Go, lahat po ba ng items na to, ipapadala sa bahay niyo? Oo. Ipadala lahat sa bahay ko. Sige. sandali. Ipadala ang lahat ng yan. Diretso sa bahay ni Gen Zixia. Anong asawa? Hindi ba mali ang sinabi mo? Hindi ba para sa akin tong mga ito? Tama ang sinabi ko. Itong mga gamit na to, talagang binili ko para kay Xiaxia. Xiaxia, huwag ka na magalit sa akin, pwede ba? Hindi mo pa ba talaga napapansin? Ako at si Liju. Sino ba talaga sa amin ang tunay na nagmamalasakit sa'yo? Guzong, nandito pa ang asawa mo sa tabi mo. Binigyan mo pa ako ng mga gamit na to. Wala ka bang takot na magalit siya? Hindi ako natatakot. Basta bumalik ka lang sa akin. Lahat ng nangyari noon, kakalimutan ko na lang para wala nang nangyaring ganon. Gu Yichen. Ano ba yung sinasabi mo? Asawa mo ako. At saka, may anak ka pa sa tiyan ko. Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Si Jiang Zixia naman talaga, ang totoong umakit sa'yo na kabit. Tama ang sinabi ni Ginang Gu. Guzong, ako nga lang ang kabit mong umaakit sa'yo. Anong karapatan ko na humingi pa ng mga tong bagay mula sa'yo? Xiaxia, huwag kang umalis. Hindi kabit si Jiang Zixia. Matagal ko na siyang girlfriend sa loob ng 5 taon. Napakatagal na naming nagtatago ng relasyon. Pero ang totoong sumingit sa amin, si Suxiao talaga. Ano? Gu Yichen. Anong ibig mong sabihin? Noong una mo akong hinanap, malinaw mong sinabi na sa 5 taon na yon, ako lang talaga ang hinihintay mo. Sinabi mong siya ay isang para lang sa iyong pambawas ng init sa kama. Xiao. Magbibigay ako ng paliwanag sa iyo pagkatapos nito. May tao ba dyan? Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Xiaxia. Ipinahayag ko na ang relasyon nating dalawa. Basta pumayag kang bumalik. Babangon ako para matakpan ko lahat ng pagkukulang ko sa iyo niting 5 taon. Si Suxiao, Kung kailangan mo, pwede akong makipag-divorce sa kanya. tama na Guyichen. Sobrang bulag ko talaga. Sayang ang 5 taon ko sa'yo. Buntis na si Suxiao at kasal na kayo. Akala mo ganon-ganon lang pwede mong iwan? Wala kang kwenta na tao. Kailanman hindi na ako magtitiwala sa'yo. Itong mga bagay na to, ayoko na sa lahat ng iyan. Simula ngayon, wala na tayong anumang ugnayan. Xiaxia. Mas mabuti siguro kung magpigil ka, Go Presidente. Ngayon, si Jisia ay tao na ng Lee Group ko. Kung manggahas ka pang guluhin siya ulit, wala akong pakialam. At handa akong makipagdigmaan ng formal sa Go Group mo. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Sige. Pwede kong subukan. Tingnan natin, kung wala si Jiang Jisia sa Go Group mo. Ano pang karapatan mo, na ikumpara ang sarili mo sa akin?
Akala nyo ba kaya umangat ang group ngayon? Ay dahil lang kay Jiang Zixia. CJ, ipapakita ko sa inyo gamit ang tunay kong galing. Kung sino talaga ang tunay na henyo sa negosyo. Jiang Zixia. Mapapaiyak kita at babalik kang kusang lalapit sa akin. Grabe, puro kayo palpak. Ganyang kaliit na bagay, hindi nyo pa magawa ng maayos. Binabayaran kayo ng kumpanya, binabayaran ba namin kayo dahil sa mga walang kwentang trabaho nyo? Guzong. Yung mga kliyente na to, noon si Jiang Mishu ang nag-aasikaso ng komunikasyon dito. Ngayon na umalis si Jiang Mishu, hindi na tayo kinikilala ng mga kliyente. Finance Department naman. Kahit napakasimple, nagkakamali pa rin kayo sa mga reports. Nasaan ang supervisor nyo? Sabihin mo sa kanya, umamin siya sa pagkakamali. Guzong, noon, ang nag-check at nagmumonitor sa finance, ay si Jiang Mishu rin. Kayo, hindi naman pwedeng lahat ng gawain ng Gu Group. Si Jiang Zixia lang ang gumagawa, di ba? Product Department. Noon, si Jiang Mishu rin ang namumuno. Operations Department din. Back office din. Hindi ko inaasahan si Jiang Zixia, ang dami niyang nagawa mag-isa. Boss Gu. Simula nung umalis si Secretary Jiang, lahat ng tao sa kumpanya natin, parang walang tumatayong leader. Hindi lang tumigil ang trabaho, pati yung mga dati nating negosyo, mabilis pang lumiit. Boss Gu, ibalik mo na si Secretary Jiang. Kung hindi, parang wala tayong pinuno. Oo nga. Mag-isip ka na ng paraan, boss. Kailangan pa rin natin si Secretary Jiang. Boss Gu. Ibalik mo na si Secretary Jiang. Boss Gu, ibalik mo na. Ibalik mo na si Secretary Jiang. Wala talaga tayong magagawa kung wala si Secretary Jiang. Ano na ang gagawin natin? Boss Gu, ibalik mo na si Secretary Jiang. Boss Gu. Hindi na talaga natin matuloy-tuloy tong trabaho. Wala na talaga kaming magagawa. Ang galing talaga ni Secretary Jiang. Ang hirap magsimula. Boss, pakiusap. Ibalik mo na si Secretary Jiang. Tahimik. Sa Gu Group, apelido Gu, hindi Jiang. Kung kaya ni Secretary Jiang, kaya ko rin. Pulutin mo ang mga files. Ako na mismo ang mag-asikaso. Boss Gu, narito na si Mayor Man ng Kayan High Resort. Isa siya sa pinaka-importanteng kapartner natin nung nakaraang taon. Hindi mo ba nakikitang busy ako? Paghintayin mo muna siya sa meeting room. Mayor Ma, inom muna kayo ng tubig. Ang taas na ng ere ng boss nyo ngayon. Pinaghintay pa ako ng ganito katagal. Pakitanong mo siya. Kung gusto pa ba niyang makipag-partner sa atin ang Tianhai next year. Kapitan Ma, wag po kayong magalit. Pupuntahan ko ulit siya para pakiusapan. Sino ba yang matandang iyon, na naglalakas loob magingay sa loob ng Gu Group? El Ras President. Yung nasa loob po ay si Kapitan Man ng Tianhai Resort. Dumayo siya dito para kausapin si Gu President tungkol sa planong partnership para sa susunod na taon. Tianhai Resort. Kapitan Ma. Isa siya sa mga pinaka-importanting partner ng Gu Group noong nakaraang taon. Dati, si Secretary Jiang lang ang kausap niya palagi. Ngayon, umalis na si Secretary Jiang. Umalis na si Jiang Zixia, so what? Nandito pa naman ako, di ba? Isang maliit na kapitan lang yan. Ako na bahala mag-asikaso. Simula nung huling auction, hindi na talaga nakakalimutan ni Yichen si Jiang Zixia. Palaging iniisip ng lalaking iyon o ginuganita si babae. Gusto ko lang patunayan sa kanya kung ano ang kaya ni Jiang Zixia. Kaya ko rin. Si Ma Kanzang ba ito? Sino ka ba? Nasaan si Gu Yichen? Abala siya ngayon. Ang tungkol sa'yo, pwede mong sabihin sa akin. Ako ang misis niya. Mrs. Dahil pamilya kayo, diretsahan na akong magsasalita. Noong nakaraang taon, sa project niyo sa Tianhai Resort, marami kayong kinita. Ayon sa napag-usapan, dapat namin hatiin ang kita, mula 40, gawing 50%. Hindi naman sobra ang hinihiling ko, di ba? 50%. Ang matandang to, parang pulubi. Gusto pa makihati sa Go Group ng 50-50. Imposible. Hindi kayang ibigay ng Go Group ang ganyang kalaki. Hindi pwede. Pero napagkasunduan natin to, di ba? Ang kasunduan lang.
Pero iba ang realidad. Ang totoo. Ang Go Group ang pinakamalaking kumpanya sa Jingzhou. Ikaw naman. Barangay kapitan lang ng isang maliit na resort. Nakakatrabaho ka sa amin. Swerte mo na, talaga. Kung gusto mo pang mag-ambisyon ng sobra, pasensya ka na. Hindi ka karapat-dapat. Ikaw na naman. Mukhang nagamit ko talaga, yung mga video na napanood ko dati. Sa negosasyon, lakasan lang talaga ng loob yan. Itong matandang to, hindi na siya makakilos dahil sa akin. Grabe naman. Kayo sa kumpanya ninyo, parang ginagamit lang kami tapos tatalikuran din. Oo, ano ngayon? Sasabihin ko lang sa'yo. Yung kita mo, hindi mo lang mapapalago. Babawasan ko pa. Simula ngayon. Yung porsyento mo mula sa Gushi Group. Mula dating 40%. Magiging 30% na lang. Naintindihan mo ba? Ano? 30%? Hindi na nga namin mababawi ang puhunan namin. Problema mo na kung hindi mo mabawi ang puhunan mo. Anong pakialam ko dyan? Ikaw na nga ang barangay captain. Pero pag nagka-problema, mas maganda sigurong tingnan mo sarili mong pagkukulang. Huwag kang umasta na parang pulubi, na palaging nakaabang lang ng ayuda. Ako. Pag nabawasan ko ang gastos ng kumpanya, sigurado akong papupurihan ako ni Yichen. Kapag dumating na yon, si Jiang Zixian na babae na yon. Wala na siyang sinabi sa akin. Ikaw. Sobrang abusado na kayo. Tinuturo mo ako. May lakas ka pang magturo sa akin. Sige nga, sinasabi ko sa'yo. Ngayon, bumaba na lang sa 20% ang tubo. 20, ikaw. Tinuturo mo pa rin. Ngayon, bumaba na lang sa 15%. 10%. Ikaw. 5%. Ikaw. Gu Yichen. Lumabas ka dito. Binabalaan kita. Huwag ka nang magingay dito. Ang Gushi Group, hindi ito lugar para sa ugali mong ganyan. Ako. Kapitan Ma. Ano pong nangyari sa inyo? Gu Yichen, tamang-tama ang dating mo. Sasabihin ko sa'yo. Simula ngayon, ang Gushai Group nyo, at ang Qianhai Resort namin, ang proyekto ng kooperasyon natin, agad-agad ay ititigil na. Ito. Hindi rin naman lahat kasalanan ko, di ba? Matanda na nga siya at medyo siraulo na. Bakit siya may karapatang batikyusin ako? Hayaan mo na, Yichen. Isa lang namang proyekto yun. Kung wala na, hahanap na lang tayo ulit. Isang project lang ang Qianhai Group na iyan. Noong nakaraang taon, pinakitaan nito ang kumpanya natin ng 50 bilyon. 80% ng total na kita ng group yon. Wala namang nagsabi sa akin nun. Yichen, alam mo namang hindi ko sinasadya. Hindi mo ako sisisihin, di ba? Suksiyaw. Simula ngayon hanggat wala akong pahintulot. Bawal kang tumapak sa kumpanya kahit isang hakbang. Kung bawal, di bawal. Ano bang pakialam ko sa'yo? Kapitan Ma, tingnan mo nga. Itong batang to, ang hilig magsalita. CJ, 40 kung 40. Para mas malaki pa kitain ng kumpanya nyo. Salamat po, Kapitan Ma. Siya. Kung andito ka pa sana. Hindi magkakaganito, kalaki ang problema ng kumpanya. Tama ba? Gusto ko ng tubig. Bakit ang init nito? Jiang Zixian. Alam mo namang ako. Guzong. Kung mainit para sa'yo, palitan ko na lang po ng malamig na baso. Huwag na, hindi na kailangan. Sige, maaari ka nang umalis. Yichen, ang init nito. Hayaan mo muna, hipan ko muna para sa'yo. Siaxia. Ang saya na nandito ka. Siaxia, alam ko talaga nagkamali ako. Balik ka na, please. Pwede bang bumalik ka na? Zixian, Nandito na ako. ikaw pala yan.
Nagpunta ako sa mall, ang dami kong binili. May mga cosmetics, damit, pati mga bag. Oo nga pala. Naglagay din ako ng gift para sa'yo. Isipin mo na lang, na ito ang sorry ko para sa mga nangyari ngayong araw. Libre ito dahil sa bag na binili ko. Sa tingin ko, siguradong magugustuhan mo to. Ang dami niyang pagkakahawig sa'yo. Kahit na, ginamit ko ang card mo pang bayad. Pero, hindi ka magagalit sa akin, di ba? Saan mo ako balak dalhin? Pagdating mo, malalaman mo rin. Andito na tayo. Huwag mong imulat ang mata mo muna. Bibilang ako ng 3, saka mo imulat ang mata mo. Tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo. Ito ang birthday gift mo ngayong taon. Kamusta, nagustuhan mo ba? Trip mo ba? Si Axia. Kakaumpisa pa lang ng kumpanya natin. Saan ka kukuha ng pera? Dahil nga nagsisimula pa lang ang kumpanya. Dapat bilang boss, hindi ka dapat magpabaya o magmukhang mahina sa iba. Sikreto lang to ha. Gamit ko na agad yung pera ko na dapat para sa magiging kasal ko. Para lang to mabili ko sa'yo. Sa huli. Sayong-sayo rin yun. Nakagastos ka ng ilang daang libo sa shopping. Pero ang nadala mo lang sa akin, isang libreng gift lang galing mall. Suksiyaw, suksiyaw. Para sa'yo. Pati yung pinakamabait na tao sa akin, kaya kong talikuran. Guyichin. Totoo bang ang tanga mo? Nawala ang proyekto. Umalis ang mahal ko. Hindi ko inakala na matatalo ako ng ganito kalala. Si Axia, ako ang may kasalanan sa'yo. Ako ang nagpalis sa'yo, mula sa buhay ko. Halika. Para sa'yo ang tagay na to. Si Guyichin na asawa ko. Simula nang ikasal kami. Ni minsan hindi pa niya ako pinansin. Sa bibig niya, palagi niyang binabanggit, yung babaeng si Jiang Zixa. Hindi ko talaga alam kung anong plano niya. Grabe naman, Xiao. Buntis ka na nga, ganyan pa rin ang trato niya sa'yo. Sabi ko na sa'yo dati pa, si Jiang Zixa talaga ang gusto niya. Di ka naniwala, piliting paniniwalaan na mahal ka pa rin niya. 5 taon na ang nakalipas. Wala nang ganoon katapat magmahal. Sige na, tama na. Huwag na pag-usapan yung inutil na yun. Simula nang umalis si Jiang Zixa, halos hindi na rin niya maayos yung kumpanya. Tutong inutil talaga siya. Buti na lang. Hindi kay Guyichin itong batang dinadala ko. Kung hindi, matagal ko nang pinalaglag. Tama rin naman. Hindi naman siya ang ama ng anak mo. Kung hindi ko lang alam, kung sino talagang ama ng bata. Hindi ko babalikan pa si Guyichin. Matagal ko nang alam. Alam ko na talagang wala siyang silbi. Si Jiang Zixa lang naman, ang nagpapahalaga sa kanya na parang kayamanan. Ngayon, ayan na. Ayaw na siya ng tao. Pero parang aso pa rin siya. Gusto pa ring suyuin para bumalik yung tao. Aray, sino yan? Yi Chen. Suksiyaw, anong sinabi mo? Kanino ba talaga ang batang nasa tiyan mo? Yi Chen. Bakit ka nandito? Lasing ka ba? Hatid na kita pa uwi. Tatanungin kita, yung bata sa tiyan mo, sino ba talaga ang ama? Yi Chen, nasasaktan mo ako. Yung bata, iyo yan. Sobrang lasing ka na talaga. Nagsisinungaling ka. Narinig ko naman lahat kanina. Siyaw. Niloloko mo lang ako sa simula pa lang. Makikipaghiwalay na ako sa'yo. Since alam mo na, sabihin ko na rin sa'yo. Tama. Hindi ikaw ang ama ng bata sa tiyan ko. Pero, hindi ko rin alam kung sino ang ama ng bata. Kasi nung gabing yun, ang dami talagang tao. TSK. Guyichin. Mahilig ka talagang manakit ng babae, ano? Nananakit ka na kay Jiang Zixa, tapos ngayon sakin naman, ayos. Gusto mo ng diborsyo? Pwede naman. Pero ayon sa batas, kalahati ng yaman mo dapat mapunta sa akin. Niloko mo ako. Nabuntis ng ibang lalaki sa labas. Gusto mo pa ring makuha ang parte ko sa yaman? Ano nga ba kung niloko kita? Deserve mo naman.
Hindi mo ba niloko si Jiang Zixian ng 5 taon? Sabi mo, pakakasalan mo siya kapag 30 ka na. Pero ano nangyari? Ako ang pinakasalan mo. Ako ang pinakasalan mo. Jen Zixia. 30 ka na sa birthday mo. 30 kaarawan. Gu Yichen, nakalimutan mo yata ang isang bagay. Ano ba talaga ang lugar ko sa puso mo? Totoo bang nakalimutan mo na ang lahat? Ah, ganun pala. Siaksya. Patawad sa'yo. Kasalanan mo lahat ito. Kung hindi dahil sa'yo. Sigurado nagawa ko ang pangako ko. Hindi rin kami maghihiwalay ni Siaksya. Tama na, Gu Yichen. Huwag mong ibunton lahat ng sisi sa akin. Huwag mong kalimutan. Ikaw ang pumapansin sa akin at gusto mo akong mapasaya. Ikaw mismo ang sumampal sa kanya. Pinaluhod mo pa at pinag-sorry. At dahil doon lumayo siya. Kahit ngayon, nagpapakasal tayo pero gusto mong siya ang piliin. Sa tingin mo papansinin ka pa ba niya ngayon? Hindi ganun iyon. Siaksya. Siaksya, nagkamali ako. Nagkamali ako at gusto kitang hingan ng tawad ngayon. Sir, nakainom ka po, hindi ka pwedeng magmaneho. Ngayon gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Hintayin mo ako. Hintayin mo ako. Boss Lee, may kailangan po ba kayo sa akin? GCya. Yung lupa sa kanluran ng syudad. Narinig ko na pati Gushi gusto rin yun. Makikipagkumpetensya sila sa atin. Sigurado ka ba na kaya nating kunin? Yung mga residente doon sa kanluran, simula pa noong nakaraang taon nagkakagulo sila. Dati kasi si Gu Yichen tinamad ng konti doon, kaya di niya pinansin. Mamayang hapon pupuntahan ko sila mismo. Makikipag-usap ako ng maayos, kasama ang konkretong plano para sa kompensasyon. Sige po. Ay, oo nga pala. Yung project naman sa silangan ng syudad. Narinig ko, yung proposal na sinubmit mo. Talagang pinababa mo, yung minimum price ng Go Group. Paano mo nagawa yon? Hinulaan ko lang. Tagal na nating ginagawa to. Si Gu Yichen, hindi talaga nagbabago ang ugali. Ang pagpepresyo niya, parang sobrang pangit pa rin. Si Gu Yichen talaga, bulag yata paminsan. Buti na lang ang Boss Lee, talagang malakas ang pakiramdam. Hello. Si Miss Jen po ba ito? Si Ginoong Gu Yichen, na aksidente po sa kotse. Kakatanggap lang sa ospital. Sa emergency contacts ng cellphone niya, ikaw ang nakalagay. Pwede po ba kayong dumaan dito? Pasensya na po. Sa tingin ko, mali lang ang nasave niyang number. Si Gu Yichen po ay kasal na. Ang asawa niya si Suxiao. Pwede niyo po siyang diretsyo na lang kontakin. Boss Gu. Sinabihan na po ng doktor si Miss Jiang, gaya po ng bilin niyo. Kung dati yan, siguradong siksiaksya kabado agad. Baka maya-maya lang pupunta na siya rito para dalawin ako. Si Miss Jiang po ba? Si Xiaxia. Ginoong Gu, may malaking problema tayo. Ikaw pala. Ano na naman yan? Yung lupa sa west side ng syudad. Nakuha na ng Lishai Group. Nakipirma na sila ng kontrata. Ano? Di ba yun yung project na? Pinapuntahan ko ng tao ko ng 1 buwan, pero wala pa ring pirmahan. Nakipagkontrata pala ang Lishai Group. Sino ang nakipag-usap? Si Atik Se daw. Narinig ko pumunta siya kanina sa opisina ng demolition. Nakausap niya yung hepe. Tapos, nilapitan pa niya yung mga mahirap kausap na pamilya. Tapos nakuha na nila yung lupa. Hindi lang siya nagpakita sa akin. Kinuha pa niya ang project ko. Yung lupa naman sa east side ng syudad. Nakuha ba natin? Wala rin. Yung Lishai Group, nag-alok sila ng mas mataas ng kaunti kaysa sa atin. Nakuha din nila yung lupa roon. Mas mataas? Magkano? 100. Jen Zixia. Ito ba yung paraan mo ng paghihiganti sa akin? Ginoong Gu, ayos ka lang ba? Lumabas kayong lahat. Hindi ba sinabi ko na, pabayaan mo muna akong mag-isa, gusto ko munang mapag-isa. Kitang-kita naman, gasgas lang yan na maliit. Pero bakit mo pa kailangang magpanggap na parang may malubhang sakit ka? Pinilit mo si Jiang Zixian na pumunta dito para tingnan ka. Gu Yichen, ang itsura mo ngayon. Parang totoong payaso ka na talaga. Suxiao, ano nang ginagawa mo rito? Wala akong dapat sabihin sa'yo.
Pagkatapos ng kasunduan sa diborsyo, ipapadala na lang ng abogado ko yon sa'yo. Huwag mong asahang makakuha, kahit 5 duling mula sa akin. Lumayas ka na. Sige. Kung ganyan ka kasakit magsalita. Huwag mo akong sisihin kung maging malupit din ako. Xiao. Hindi ba parang masyado, nang lumaki ang gulo? Akala ko naman simple lang na leksyon. Lang ang gagawin mo sa kanya. Ngayon, bakit parang naging kidnapang na to? Oo nga, Xiao, kidnapang na yan, alam mong bawal yun, di ba? Paano kung itigil na lang natin? Itigil. Paano ito ititigil? Baon na ako sa utang sa labas. Alam nyo namang lahat yan. Tsaka, may dinadala pa akong bata sa tiyan ko. Paano kung paggising niya, makipaghiwalay siya sa akin? Paano na lang ako, mag-isang magpapalaki ng anak? Anong balak mo gawin ngayon? Ikaw, mamaya, pumunta ka at atali mo siya, tapos kumuha ka ng maskara dito. Mamaya tatawagan natin si Jiang Zixa. At papatubusin natin siya ng pera. Jiang Zixa. Pero di ba sekretarya lang siya? May pera ba siya? Binibenta lang niya yung mga shares na binigay sa kanya ni Guyichen. Sigurado akong may pera siya. Guyichen talaga. Lahat ng tao nagsasabing kahit isang araw kayong mag-asawa, may 100 araw ng pagmamahalan. Pero dahil ganito ka magmahal, huwag mong sisihin kung gagamitin kita. Tulungan mo na ako sa huling beses na to. Huwag kang mag-alala, pag nagtagumpay tayo. Pareho kitang pabibiyahe kasama nung si Jiang. Jiang Zixa. Kanidnap ko si Guyichen. Kung gusto mo siyang iligtas, dalhin mo dito ang 50 milyong piso. Kung hindi, papahirapan ko siya ng sobra-sobra. Hanggang sa ni hindi siya makadasal sa awa. Si Guyichen talagang hindi tumitigil. Para lang mapasama niya ako. Gumawa na naman ng aksidente sa kotse. Kinidnap pa ako, nakakainis sobra. Jiang Zixa. Anong ibig mong sabihin? Sabi ko dalhin mo dito ang 5 milyon para to-abusin siya. Hindi mo ba narinig? Guyichen, tigilan mo na ang kaartehan mo. Kahit pa magdasal ka, hindi ko na problema ang buhay mo. Huwag mo na akong tawagan, pwede ba? Nakakainis ka na talaga. Talagang deserve naman ta. Jiang Zixa, bakit hindi mo paniwalaan na si Guyichen? Nasa kamay ko siya ngayon. Xiao. Kung hindi naman siya naniniwala, edi bitawan na lang natin siya. Imposible yan. Kayong dalawa. Hawakan niyo siya ng mahigpit para sa akin. Xiao. Kakidnap na nga natin siya. Ano pa bang gusto mo mangyari? Oo nga. Di na kailangan pa siguro yan. Dahil si Jiang Zixa, hindi naniniwala na si Guyichen ay nasa kamay ko. Kaya kuhanan na lang natin, ng kahit ano kay Guyichen, para maniwala siya. Pinaghirapan kong maging si Mrs. Go. Ngayon gusto mo na makipaghiwalay. Guyichen. Huwag mo akong sisihin na naging matigas ang puso ko. Sisihin mo sarili mo, dahil ni Kasing, di mo man lang binigay sa akin. Ha? Pasok. Ate Xia, may dumaan dito kanina. Pinapabigay sa akin ang kahon na to para sa'yo. Ano to? Hindi ko rin alam. Buksan kaya natin? Ilapag mo muna dyan. Salamat, ha. Ano to? Ano to? Nakuha mo na ba yung regalo ko sa'yo, Jiang Zixa? Ito ang maliit na daliri ni Guyichen. Kung hindi mo pa dadalhin dito ang pera para to-abusin siya, susunod na. Buhay na niya ang kukunin ko. Sino ka ba talaga? Gusto mo ng pera? Pwede ka namang humingi kay Suxiao, asawa ni Guyichen. Bakit ako ang ginugulo mo?
May pera ba asawa niya? Sa tingin mo, hindi ko ba alam? Pero ikaw, hawak mo ang 25% ng shares sa Go Group. Eh di ikaw talaga dapat kong kausapin. Sige, tama na ang daldal. Pagkatapos ng kalahating oras, pumunta ka sa lumang pabrika sa kanluran. Kung hindi, papatayin ko si Guyichen. Kanlurang pabrika. Guwichen. Ano nangyari? Siya. Presidentially. Si Guwichen. Nabihag siya. Ano? Baka trap lang yan. Si Guwichen, sobrang makasarili. Hindi niya gagamitin ang sarili niya para linlangin ako. Mukhang totoo ang panganib. Kaya naman mas hindi ko dapat hayaan na mag-isa kang harapin to. Sasama ako sa'yo. CJ. Guwichen. Mag-ingat ka. Dinala na namin ang pera. Palayain mo na siya. Di ko akalain. Pati si Limister nandito pala. Palayain mo na siya. Ang pera galing sa pagbenta ng GoCorp shares. Nandito na lahat. Walang bawas ni piso. Ha ha ha. Pwede na, Li Ju. Ikaw na ang magdala ng pera. Ilagay mo sa van na nasa may pintuan. May kukuha niyan. Zik siya. Okay lang ako. Una ka na. Pwede na ba kaming lumabas ngayon? Suksiyaw. Tigil ka. Hindi ko akalaing nakilala mo ako. Alam mong meron akong GoCorp shares. Bukod kay Guyichen. Ikaw lang talaga. Sa kagalit na galit ka sa akin. Suksiyaw, paano mo nagawang gumawa ng ganito? Itong si Guyichen, puro palpak lang. Para lang sa iyo, na walang hiya. Nagpakita pa ng tapang at gustong makipag-divorce sa akin. Sinabi pa niyang ni Singkong Dulang, wala akong makukuha sa kanya. Sabihin mo nga, ano bang gagawin ko? Kaya ang ginawa mo, kinidnap mo siya. Pinutol mo pa ang daliri niya. Suksiyaw, sobra ka na. Sa totoo lang, wala naman talaga akong balak na gawing. Ganito kat hindi ang lahat. Pero hindi mo akalain, na pati iyon, hindi ka pa rin naniniwala na kinidnap siya. Wala na akong magagawa, kaya napilitan ako, nahiwain ang laman niya at magpadala ng parte sa iyo, para makita mo. Oh, ayan, effective naman 'di ba? Kita mo, dumating ka nga. Oh, heto na ang pera, dala ko na. Pakawalan mo na siya, dali na. Pakawalan mo na siya, Jiang Zik siya. Akala mo bobo ako, pag pinakawalan ko siya. Ipapahuli mo naman ako, ano? Aaminin ko na, ngayon. Pagsasabayin ko na lahat ng hinanakit ko. Kukunin ko ang pera. At pati buhay ninyong dalawa. Kukuhanin ko rin. Anong balak mo? Baliw ka na ba? Oo nga. Talagang nabaliw na ako. Simula nung sinabi sa akin ni Guyichen, na gusto niyang makipaghiwalay. Parang nabaliw na talaga ako. Jiang Zik siya. Hindi ba sobrang mahal mo si Guyichen? Sa totoo lang, hindi rin naman makalimutan ni Guyichen ikaw. Kaya ngayong araw, magpapakabait na ako. Ibibigay ko na sa inyo ang kalayaan ninyong mga traidor na magnobyo. Lumayas kayong lahat. Tama na. Zik siya. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Guwichen, magising ka na, dali. Guwichen, magising ka na. Gising na. Si Axia. Ikaw nga talaga. Pumunta ka para makita ako, no? Ubo. Ano bang nangyari? Nasaan tayo? Ang sakit ng kamay ko. Tigil na, huwag ka nang magsalita. Tara na. Ah! Walang makakatakas dito. Ha ha ha. Lahat kayo masusunog. Masusunog kayong lahat. Siya. Palaki ng palaki ang apoy. Mauna ka na lumabas. Ako na ang bahala kay Guyichen. Kakargahin ko siya palabas. Ayoko magpakarga sa'yo. Lumayas ka.
Kinuha mo si Zixia mula sa akin. Ayokong pakialaman mo ako, lumayas ka dito. Guwichen, anong problema mo? Tignan mo naman ang oras, ganyan pa rin ang mga sinasabi mo. Kung ayaw mo nang mabuhay, iiwanan na lang talaga kita rito ngayon din. Bahala ka sa buhay mo. Liju, umalis na tayo. Hayaan mo na siya. Siaxia, hindi yon ang ibig kong sabihin. Gusto ko pa sanang makasama ka. Huwag mo nang ituloy yan ngayon. Siya. Labas muna tayo. Tara. Sige na. Mag-ingat ka. Liju, ayos ka lang ba? Hayaan mo ako. Siya. Malapit na ang apoy. Lumabas ka na agad. Bilasin mo. Kung aalis, sabay tayong aalis. Goyi-chan. Bilasin mong ilabas si Shaksha. Dali. Delikado rito. Alis na tayo. Ayoko. Liju. Huwag kang magpakatanga. Bilasin mo. Tara na. Liju. Huwag kang magpapahamak, please. Liju. Ano ba talagang nangyari sa'yo? Lumabas ka na ba? Doktor. Ginoong Go ay ligtas na ngayon. Naikabit na rin ang naputol niyang daliri. Buti na lang dumating kayo agad. Salamat, Dok. Kung wala na naman akong kailangan gawin dito, aalis na muna ako. Miss Jiang. Kanina habang nakaoperasyon si Ginoong Go, kahit nahihimatay siya, inuulit-ulit pa rin niya ang pangalan mo. Gusto mo bang silipin siya? May mga bagay na, dapat na ring malinawan. Siaxia, nandito ka na pala. Kumusta ka? Okay lang ako. Naghanap ako ng tagapag-alaga para sa'yo. Darating siya mamaya. Ikaw. Hindi ka ba mananatili dito para alagaan ako? Dati kapag may sakit o nasusugatan ako, lagi kang nandyan sa tabi ko. Guwichen. Nakaraan na iyon. Wala ka ng kinalaman. Sa buhay ko ngayon. Pero parang hindi mo pa rin ako kayang bitawan, tama ba? Kung hindi ka pupunta dito para iligtas ako ngayon. Hindi ko lang kayang magwalang bahala. Kahit pa ibang tao ang napahamak dito ngayon. Tutulungan ko pa rin siya. Siaxia, huwag kang umalis. Pakiusap, huwag ka munang umalis. Mali ako. Alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Hindi ko dapat nakisama kay Suxiao. Hindi ko rin dapat. Hindi dapat inisip na, yung bata sa tiyan niya ay sa akin. Simula't simula. Niloko lang niya ako. Sa wakas, alam mo na rin. Anong ibig mong sabihin? Alam mo na pala noon pa na si Suxiao, na yung bata sa tiyan niya hindi sa akin. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Sabihin sa iyo. Kung sinabi ko, maniniwala ka ba sa akin? Ang iisipin mo lang, na nilalait ko siya. Sa totoo lang, siya naman talaga ang mahal mo, di ba? Ako pa. Baka nga, pagsapit ng panahon, ikaw pa ang magpapaluhod sa akin kay Suxiao. At magpapasorry at magmamano ako sa kanya. Siaxia, ako. Pasensya na, alam ko talagang nagkamali ako. Niloko niya ako. Pero maniwala ka sa akin. Handa na akong makipaghiwalay sa kanya. Pagkatapos nito, wala na talagang kahit anong koneksyon sa amin. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, pwede ba? Paglabas ko ng ospital, ikakasal agad tayo. Pangako ko sa'yo, napakakasalan kita bago ka mag-30 taon. So, natatandaan mo pala. Siaxia, ako ito. Sa totoo lang, matagal mo na palang naaalala yung pangako mo sa akin. Kaya nung araw na tinanong kita, sinadya mo pa talagang sabihin na ibibigay mo sa akin ang shares ng kumpanya. Akala ko kahit anong gawin ko, hindi mo ako iiwan. Ako ang naging mayabang. Ako ang nagpabaya sa lahat ng taon na, ikaw ang nagbigay ng lahat para sa akin. Pero naaalala mo pa ba? Sinabi ko noon na, kung wala ka, hindi ko kakayanin, pati ang kumpanya hindi na rin kakayanin. Ilang taon na ang nakalipas ng sinabi ni Guye Chen ito. Ngayon, ganoon pa rin ang nararamdaman ko. Siaxia, kung wala ka, hindi ko na kayang ituloy pa. Kaya ngayon,
Buhay ka man. O wala na. Anong pakialam mo sa akin? Guwichen. Ngayon. Ito na ang huling beses na tutulungan kita. Simula ngayon. Wala nang kahit anong koneksyon sa pagitan natin. Ingatan mo na lang ang sarili mo. Siaxia. Ayos ka lang ba, Liju? Sobrang natakot ako sa'yo, alam mo ba yon? Ayos lang ako. Loko ka talaga. Bakit ka umiiyak? Natakot ako. Kung talagang may nangyari sa'yo. Habang buhay kong, hindi mapapatawad ang sarili ko. Ayos naman ako. Nandito ako sa harap mo ngayon. Kaya, huwag ka nang umiyak. Pero kasi, tingnan mo. Ganito ang kalagayan ko. Baka ilang araw akong hindi makapag-alaga sa sarili. Hindi ko alam kung may pwedeng tumulong sa akin. Ako. Ipagluluto kita. Lalabhan ko yung mga damit mo. Alagaan kita hanggang gumaling ka. Talaga. Dapat lang naman na gawin. Ko iyon para sa'yo. Mukhang hindi nasayang yung pagkapinsala ko ngayon. Tara na. Punta tayo sa bahay ko, ipagluto mo ako. Halika na. Siaxia. Huwag kang umalis. Siaxia, pwede bang huwag mo akong iwanan mag-isa? Nailagay na lahat ng pagkain. Subukan mo nga, tingnan natin kung babagay sa panlasa mo. Ako na bahala. Tikman mo itong spare ribs. Sarap. Para sa akin, 10 ang score ng pagluluto mo. Ayos pala. Kung masarap, damihan mo pa kain. Susubukan ko pa ulit. Dahan-dahan ka lang kumain. Wala namang kumukuha niyan sa'yo. Punasan mo. Punasan mong mabuti. Zik siya. Anong problema? Wala naman. Gusto ko lang magpasalamat sa'yo sa pag-aalaga mo sa akin. Dapat lang naman iyon. Siyempre. Ako kasi ang dahilan kaya ka nasaktan. Liju. Sa totoo lang, pwede mo namang, hindi ako tratuhin ng ganito kabuti. Pinapasok mo na nga ako sa kumpanya mo. Sobrang nagpapasalamat na ako roon. Kanina, sobrang delikado sa sunog. Pwede mo naman kaming hindi alalahanin ni Guyichen. Kahit umalis ka, hindi naman ako magagalit sa'yo. Baka kung iba di ko iligtas. Pero ikaw, siguradong ililigtas kita. Bakit? Talaga bang hindi mo na ako naaalala? 3 taon na ang nakakaraan. Nagkaroon ng aksidente sa construction site sa kanluran ng syudad. May iniligtas kang lalaki. Ikaw yung tao na iyon. Paano naman mangyayari na? Nagkataon lang ang lahat ng yon? Nagkataon ba talaga? Ako, hindi ako naniniwala sa ganong coincidence. Jiang Zik siya. Alam mo ba, para lang dito sa simpleng dinner. 3 taon akong naghintay sa'yo. 3 taon niya akong hinintay. Niligtas kita 1 beses. Niligtas mo rin ako 1 beses. So quits na tayo. May isa pang ulam. Ihahain ko sa'yo. Liju, luto na ang pagkain. Halika, kain na tayo. Sobrang dami nito ah. Siyempre. Ngayon ang araw ng pagtanggal mo ng cast at pagbawi ng lakas. Kaya dapat i-celebrate, di ba? Tikman mo. Tulad ng lagi, ang sarap pa rin. Ay, nga pala, siya. Diyan sa opisina lately.
Puro chismis tungkol sa ating dalawa. Ha? Wala yun. Alam naman natin ang totoo, yun ang mahalaga. Tama ba? Sia. Sa totoo lang, may gusto akong sabihin sa'yo. Dito sa bahay lately, pinipilit na akong magpakasal. Kasalan na naman? Jayang Zisya, grabe. Bakit ba lagi kang nadadawit sa ganitong klaseng lalaki? Boss Lee. Huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko. Simula ngayon, hindi na kita gagambalain. Pagtanggal mo ng cast, hindi na ako dadalaw pa. Hindi ko yon ibig sabihin. Sia. Ang gusto ko sanang sabihin. Papayag ka bang magpakasal sa akin? Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Uminom ka muna ng tubig. Boss Lee. Sa susunod, huwag ka na magbiro ng ganyan. Hindi talaga nakakatawa. Seryoso ako. Jiang Zixa. Gusto kita. Ikaw, paano? Ako. Gabi na. Boss Lee. Mauuna na akong umuwi. Magpahinga kang mabuti, ha? Siya. Alam kong dahil, nasaktan ka sa huli mong relasyon. Kaya ayaw mo akong sagutin. Huwag kang mag-alala. Ipapakita ko sa iyo sa gawa. Kung gaano kita kamahal. Hindi lang puro salita. Atixia. Ang saya-saya mo naman. Na, sobrang nainggit talaga ako sa'yo. Grabe, may nag-abala pa ng ganito kalaki. Para mag-propose sa'yo. Magpro-propose. Tara na. Bilis. Tingnan mo. Ang romantic naman ito. Hala, seryoso ba? Ang bilis ni Lijua. Tara. Tayo rin puntahan natin. Gulichen. Bakit ikaw? Siya. Pangako ko sa'yo noon. Nasa 30 kaarawan mo, ikakasal tayo. Pakakasal ka ba sa akin? Pwede ba? Pakakasal ka ba sa akin? Pwede bang ang sagot mo, pakakasal ka ba sa kanya? Gulichen, tigilan mo na nga yan. Sinabi ko na sa'yo dati, hindi ba sapat na malinaw yun? Wala na akong gusto sa'yo. At imposible na rin tayong magpakasal. Huwag mo na ulit gawin, ang ganyang walang kwentang drama. Siya, alam ko, hindi mo talaga mean ang mga sinasabi mo. Alam ko rin galit ka pa rin sa akin. Pero huwag kang mag-alala, hiwalay na kami ni Suxiao. Nakulong siya dahil sa kidnapping, hinuli siya ng mga pulis. Hindi na siya babalik, para guluhin tayong dalawa. Kaya nga. Hanggang ngayon. Pinaniniwalaan mo, na kaya hindi tayo nagpakasal. Ay dahil kay Suxiao. Siya. Malaki ang naging dahilan niya. Huwag kang maging tanga. Kahit wala si Suxiao. Meron pa si Wang Xiao. Si Lik Xiao. Ang totoo, hindi tayo. Magkasama dahil. Ikaw lang ang mahal mo. Ako. Guwichen. 5 taon na tayong magkasama. Sa loob ng 5 taon na iyon, lahat ginawa ko para sa iyo. Pero ikaw, inaalagaan mo lang ang reputasyon mo. Ayaw mong aminin na tayo. Ginawa mo akong secret lover mo. Bumalik yung first love mo. Kailangan ko pa magparaya sa kanya. Para lang mapasaya mo siya. Ginawa mong kahihiyan ako sa harap ng lahat. Pinakluhod mo pa ako. Pinasori mo ako sa harap nila. Lahat ng to. Kasalanan din ba ni Suxiao? Siya. Alam ko talaga na may mali ako. Patawarin mo ako, please. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isa pang chance. Guwichen. Nung gusto ko na ikaw ang mapangasawa ko. Tinupad mo ba yung pangako mo o pinili mo siya? Ngayon na-realize mong hindi mo kaya nawala ako. Aatras ka para balikan ako ulit. Sorry. Hindi ko na itutuloy. Siya. Wala ka na talagang kahit konting pagmamahal para sa akin. Mahal kita. Sobra talaga kitang mahal. Ang tagal natin magkasama. Naniniwala ako na sa buong mundo, walang mas bagay kaysa sa atin.
Meron. Ako nga. Pasensya na, Jisia. Na-late ako. Para sa'yo ito. Puting rosas. Paano mo naman nalaman na gusto ko talaga ng ganitong bulaklak? Noong huling beses na kumain tayo. Naalala ko, sinabi mo. Kaya hinanda ko ito. Siaksya. Bumili rin ako ng bulaklak, tingnan mo. Yung binili ko, 10 beses na mas mahal kaysa sa kanya. Nasa ilang dekada ang mahal pa. Ibig sabihin ako talaga, ang totoo na nagmamalasakit sa'yo. Siaksya. Anong silbi ng mahal? 5 taon na tayong magkasama. Pero lahat ng paborito ko, hindi mo pa rin alam. Pero siya. 1 buwan pa lang kami nagkakasama. Naaalala na niya lahat ng maliliit na bagay. Na sinabi ko, hindi ba ito sapat para malaman mo kung sino mas tunay? Liju. May suot kang sing-sing. Oo, meron. Jisia. Kung papayag kang pakasalan ako. Ako si Liju, nangangakong. Mamahalin at aalagaan kita habang buhay. Hindi pwede. Kayo nga, saglit lang kayong magkasama. 1 buwan lang kayong nagkakilala. Sa panahong ito, hindi talaga sapat para makilala ang isa't isa. Anong karapatan mong sabihing mamahalin mo siya habang buhay? Siaksya, ang dami ko nang narinig na ganyang linya mula sa mga loko. Kung kaya niyang sabihin yan sa'yo ngayon, bukas kaya niyang sabihin yan sa iba. Huwag na huwag kang magpapaloko sa kanya, ha? Jiang Zixian. Sa totoo lang, 3 taon na ang nakalipas. Noong iniligtas mo ako noon. Mula noon lagi na kitang tahimik na minamasdan. Pero noon, may boyfriend ka pa. Kahit alam kong, hindi siya mabuting tao. Nirerespeto ko pa rin ang naging desisyon mo. Hindi ako nakialam. Akala ko talaga, wala talaga tayong tadhana. Pero salamat sa Diyos at napansin niya. Kasi sa wakas, isinama ka niya sa buhay ko. 3 taon akong naghintay para sa araw na to. Zixian. Papayag ka bang pakasalan ako? Pumapayag ako. Hindi pwede. Zixian, hindi ka pwedeng magpakasal sa iba. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Sabi ko na sa'yo. Ikaw ay akin. Hindi ka pwedeng lumayo sa akin. Jiang Zixian. Sinunod ko na ang usapan natin. Akin kang pakasalan ngayon. Ano pa ba talaga ang gusto mo? Bitawan mo ako. Nasasaktan mo na ako. Sabi kong bitawan mo ako. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Eh ano ngayon kung sinaktan kita? Sinasabi ko lang sa'yo. Goyi-chan. Dahil kay Shaksha noon. Matagal na akong nagtitimpi sa'yo. Pero ngayon, binabalaan na kita. Si Jiang Zixian ay fiancé ko. Wala kang karapatang hawakan siya. Kung hindi, pinapangako ko. Ikaw at ang Go Corporation ninyo. Mawawala dito sa Jingzhou. Tao. Hilayin niyo siya palabas. Simula ngayon, bawal siyang lumapit sa kumpanya. Oo, President Lee. Hindi pwede. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Alam ko na ang pagkakamali ko. Wala ka, parang kulang ang buhay ko. Pwede bang bumalik ka na sa tabi ko? Wala nang makakagulo sa atin ngayon. Esan. Si Lizong at si Jayang sekretarya. Kung malapit na ang kasal nila, lahat tayo, pwede na bang bumisita sa kasal nila? Sa totoo lang, matagal ko nang napansin. Bagay na bagay talaga si Lee, Zong at si Jen sekretarya. Kapag nagpakasal na kami ni Jisia, bibigyan ko ng 3 araw na bayad na leave. Ang buong opisina. Sa araw na yun, sama-sama tayong uminom at mag-celebrate sa kasal namin. Mabuhay si Lizong. Mabuhay si Jayang sekretarya. Mabuhay! Hindi na siya si Jiang sekretarya ngayon. Ngayon, siya na ang misis ng CEO. Naks naman. Mabuhay ang misis ng CA. Hindi ko inakalang. Pagkatapos kong mahiwalay kay Gretchen, magpapakasal ako agad.
Talagang walang kupas si Lee. Nagpunta pa talaga ng Pransya para magpagawa ng custom-made na wedding gown. Pag sinuot ni Miss Jiang, grabe, ibang klase talaga ang dating niya. Baka nga, bukas sa kasal. Si Miss Jiang ay kaiinggitan ng lahat ng babae sa buong syudad. Maganda ba? Siya. Bukas, gagawin kitang pinaka nagniningning na babae sa buong Jingzhou. Tara, palakpakan natin. Ang bagong mag-asawa. Ginoong Li Ju. Maaari ko bang itanong, handang-handa ka bang tanggapin si Jiang Zixa bilang iyong asawa? Sa hirap at ginhawa, sa kalusugan at karamdaman. Na mahalin siya, alagaan siya, at maging tapat sa kanya. Hanggang sa dulo ng iyong buhay. Oo, handa ako. Miss Jiang Zixa. Simula ngayon, ang lalaki na nasa harap mo ay tunay na magiging kabilang bahagi ng iyong buhay. Nais naming itanong, pumapayag ka ba? Pumapayag ako. Hello po, sir. Maaari ko bang itanong, nandito po ba kayo para dumalo sa kasal ni Miss Jiang? Kailangan niyo po bang ihatid ko kayo sa loob? Wag na lang. Wala na akong karapatang dumalo sa kasal niya. Siya. Dati. Minahal mo ako ng walang pag-alinlangan. Pero noon lang yon. Pasensya ka na, dahil napakawalang kwenta ko para sa'yo. Sa mga natitirang taon, sana ay maging masaya ka.